May namataang low pressure area ang Pag-asa sa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Apektado naman ang easterlies ng ilang lugar sa bansa. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Denise Osorio. Live, Rise and Shine, Denise. Yes, Audrey, pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kagabi at around 6 p.m. ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa. May layo ito na 1,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon at may posibilidad na ito o high possibility na maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. Sa kasalukuyang kumikilos ito ng pa-westward o pakanluran na may taglay na bilis na 20 kilometers per hour at gagalaw ito. Babaybayin nito ang east coast patungo sa northern Luzon. Inaasahan na magla-landfall ang posibilidad na maging bagyong ito. Inaasahan na magla-landfall ito by Friday afternoon or Friday evening. At ang pinakamataas na posibilidad na kategorya nito ay severe tropical storm. Pero Audrey, that is in the worst case scenario lang at ang possible na maging category nito is tropical storm. Ayon sa Pag-asa, Audrey, sa ngayon wala pang direktang epekto ang LPA sa bansa. Pero bukas makakaramdam na ng epekto ng trough nito habang patuloy ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na magdudulot ng maulap na kalangitan at pabugso-bugso ng pag-ulan sa mga bahagi ng Metro Manila, Bicol Region, Bulacan, Rizal at Quezon, habang isolated rain showers ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Audrey, once na maging ganap na bagyo na ito, magiging pangalan nito ay Bagyong Paulo. Pero paalala ng Pag-asa sa ating mga kababayan, patuloy ang pagtutok sa ating mga update dahil posible pa itong magbago. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Denise Osorio.